Isang bilyonaryo ang maraming taon na namuhay na may dalang bigat sa dibdib dahil sa pagkakalayo sa kanyang nakababatang kapatid. Nagpasya siyang bumalik sa kanilang probinsya, hindi sakay ng mamahaling sasakyan, kundi nagpapanggap bilang isang simpleng tricycle driver upang malaman ang katotohanan sa buhay nito. Puno ng pag-aalala ang kanyang puso habang hinahanap niya ito kung saan-saan. Hanggang sa isang madaling araw, napahinto siya sa lokal na palengke. Doon, sa isang madilim at sulok na pwesto, nakita niya ang isang kahabag-habag na babaeng nagtitinda ng baboy. Ang kanyang nakita habang siya ay papalapit ay halos ikadurog ng kanyang puso. Ang babaeng may sakit, nanginginig sa kahinaan habang pilit na itinataas ang mabigat na kutsilyo, ay ang sarili pala niyang kapatid. Ang nakagigimbal na katotohanan ito ang magiging simula ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Biglang napahinto ni Jose ang kanyang tricycle sa bungad ng maingay at abalang palengke. Hindi dahil sa dami ng tao o sa ingay ng mga bumabagsak na kutsilyo sa sangkalan ang dahilan ng kanyang paghinto. Mayroon siyang natanaw, isang maliit at madilim na pwesto ng baboy sa isang sulok, at doon may isang babaeng nakayuko, nagpuputol ng karne. Napatanga si Jose para siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kutsilyo sa kamay ng babae ay dahan-dahang tumataas at dahan-dahang bumabagsak. Bawat taga ay nanginginig na para bang isang pagkakamali lang ay mauubos na ang lahat ng natitira niyang lakas. Isang tuyot at pigil na ubo ang kumawala mula sa lalamunan ng babae. Agad na itinaas ni Jose ang kanyang face mask, halos takpan na ang buong mukha. Ang puso niya ay kumakabog ng sobrang bilis. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagkabigla. Nakilala niya ang babaeng nasa likod ng maruming pwesto na iyon. Ang kapatid niya. Ang bunso niyang kapatid, si Lenny. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya ay parang tumatapak sa nagbabagang uling. Ang malansang amoy ng sariwang karne, ang halumigmig ng sahig ng palengke sa umaga, at ang bahagyang amoy ng gamot sa ubo mula sa damit ng kanyang kapatid. Lahat ng iyon ay naghalo-halo. Isang amoy na parang sumasakal sa kanya, na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sinadya niyang baguhin ang kanyang boses. Ginawa niya itong mas magaspang, mas malalim. "Miss, pabili nga po." Kalahating kilongkas. Hindi kaagad umalis si Jose. Hawak niya ang supot ng karneng binili niya, at sa loob ng ilang saglit, tila gusto na niyang tumakbo palayo. Palayo sa lugar na iyon, palayo sa katotohanang sumasampal sa kanya. Pero ang kanyang mga paa, ayaw gumalaw. Paano niya tatalikuran ang sarili niyang kapatid sa ganitong kalagayan? Hindi niya kaya. Kaya imbes na umalis, dahan-dahan siyang umatras. Naghanap siya ng isang lugar kung saan hindi siya makikita, pero malinaw niyang matatanaw ang lahat. Nakakita siya ng puwang sa likod ng isang tindahan ng mga tuyong paninda, mga daing, mga bagoong at mga dilata. Doon sa likod ng mga sako ng bigas, siya ay nagtago. Mula sa kanyang pinagtataguan, pinanood niya si Lenny. Pinanood niya ang bawat kilos nito, ang bawat pag-ubo na pilit nitong tinatago sa kanyang lalamunan. Ang bawat pagpunas ng pawis sa noo kahit na malamig pa ang umaga. Kitang-kita niya ang panginginig ng mga kamay nito sa tuwing hahawak ito ng pera o sa tuwing isusukbit nito ang karne sa timbangan. Isang babaeng mamimili ang dumating. Narinig ni Jose ang malakas nitong boses. "Ano ba naman yan, ineng? Ang babagal mo namang kumilos. Kung pagod ka na, umuwi ka na lang." Nakita ni Jose kung paano yumuko ang kanyang kapatid. Isang pagyukong puno ng hiya, isang pagyukong puno ng pagpapakumbaba. "Pasensya na po, Ale. Medyo nanghihina lang po ang mga kamay ko," narinig niyang sagot ni Lenny. Ang boses ay halos pabulong na lang. Kumuyom ang mga palad ni Jose. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang ipagtanggol ang kapatid niya. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang manatiling isang estranghero. Umalis ang mataray na mamimili. At si Lenny, naiwang nakayuko pa rin. Para siyang isang basang sisiw na pinagkaisahan ng ulan.
Ilang saglit siyang hindi gumalaw, tila nag-iipon muli ng lakas. Lumapit ang tindera ng gulay mula sa katabing pwesto. Isang babaeng may mas maamong mukha. Narinig ni Jose ang mahinahon nitong tanong. Lenny, ayos ka lang ba? Hindi ka pa ba talaga magpapahinga? Halatang halata na masama pa ang pakiramdam mo. Ngumiti si Lenny, isang pilit ng ngiti. Isang ngiting mas masakit patingnan kaysa sa luha. Hindi po pwede, Aling Nita, sagot ng kapatid niya. Pag hindi po ako nagtinda, wala po kaming kakainin. Wala silang kakainin. Ang mga salitang iyon, parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Jose. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Wala silang kakainin. Ang kapatid ng isang bilyonaryo ay nagtitiis magtrabaho kahit may sakit. Dahil kung hindi, wala silang kakainin. Hindi pa doon natapos. Muling nagsalita si Aling Nita, ang boses ay puno ng awa. Ang sabi ng doktor, magpahinga ka raw muna, di ba? Paano na yung gamot ng mga anak mo kung ikaw naman ang bibigay? At doon nalaman ni Jose ang buong katotohanan. Ang kapatid niya ay hindi lang para sa sarili niya nagpapakahirap. May mga anak pala ito, may pamilyang binubuhay, mag-isa. Sumagot si Lenny at ang mga salita niya ang tuluyang dumurog sa puso ni Jose. Sanay na po ako, Aling Nita. Sanay na po. Sanay na siya. Napapikit si Jose. Sanay na saan? Sa pagod, sa sakit, sa hirap, sa pagiging mag-isa? Ang dalawang salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sumpa. Hindi dapat nasasanay ang isang tao sa pagdurusa, lalo na ang kapatid niya. Ang kapatid na dati kaya siyang buhatin noong maliliit pa sila. Ang kapatid na dati walang inuurungan na trabaho. Habang siya ay nag-iisip, isang malaking lalaki ang huminto sa tapat ng pwesto ni Lenny. Ang supplier ng karne. Kumunot ang noo nito nang makita ang kakaunting paninda. Lenny, sigaw nito. Bakit ang hina ng benta mo ngayon? Kung ganyan ka lang, malulugi ako sayo. Nanginginig na tumayo si Lenny. Pasensya na po, boss. Medyo matamlay po talaga ngayon. Babawi po ako bukas. Bukas? Bukas? Pang-uuyam ng lalaki. Baka bukas hindi ka na makatayo dyan. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Marami pang gustong pumalit sa'yo. Iniwan ng lalaki si Lenny na tulala. Nakatayo lang ito, nakakapit sa gilid ng mesa. Ang mga balikat ay nanginginig. Hindi malaman ni Jose kung dahil ba iyon sa takot, sa hiya, o sa sakit na nararamdaman. At sa sandaling iyon alam na ni Jose ang gagawin niya. Hindi na siya makapagtitiis na maging isang tahimik na tagamasid lamang. Ang bawat salitang narinig niya, ang bawat hirap na nakita niya, ay sapat na. Sobra-sobra na. Dahan-dahan siyang umalis mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi para umuwi. Hindi para talikuran ang lahat. Umalis siya dala ang isang bagong desisyon. Isang desisyon na bubuuin sa loob ng gabing iyon. Isang desisyon na babago sa lahat. Ang panunood mula sa malayo ay tapos na. Oras na para kumilos. Oras na para itama ang mga pagkakamaling dulot ng mahabang panahon ng kanyang pagkawala. Nagsimula nang magligpit si Lenny ng kanyang paninda. Ang bawat kilos niya ay mabagal, tila bapasan niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Maingat niyang pinunasan ang kanyang kutsilyo, tiniklop ang maruming apron, at inilagay ang iilang natirang piraso ng karne sa isang maliit na lalagyan. Si Jose, mula sa kanyang pinagtataguan, ay tahimik na nanonood. Hindi siya umuwi, hindi niya kayang umuwi. Sa halip, nang magsimulang maglakad si Lenny paalis ng palengke, sinundan niya ito. Sinundan niya ito mula sa malayo, sapat na layo para hindi siya mapansin, pero sapat na lapit para makita niya ang bawat hirap sa kanyang paglakad. Ang daan palabas ng palengke ay hindi sementado. Ito ay isang makitid na eskinita na puno ng bato at putik. Lubak-lubak ang daan. Bawat hakbang ni Lenny ay tila isang pasakit. Ang kanyang likod ay bahagyang nakakuba, hindi tulad ng isang babaeng nasa 30 anyos pa lang, kundi parang isang matandang dumaan na sa napakaraming pagsubok sa buhay. Sinusundan pa rin siya ni Jose. Ang puso niya ay parang pinipiga sa bawat paghakbang ng kanyang kapatid. At doon, sa gitna ng eskinita,
Bigla siyang huminto. Napayuko siya. Inubo siya. At hindi ito isang simpleng ubo. Isang malalim na pag-ubo. Isang marahas na pag-ubo. Na parang pinupunit ang kanyang dibdib. Kinailangan niyang isandal ang kanyang mga kamay sa pader ng isang bahay para lang masuportahan ang kanyang sarili para hindi siya matumba. Napahinto rin si Jose. Ang kanyang mga paa ay parang gustong tumakbo palapit sa kanya. Gusto niyang haplusin ang likod nito. Gusto niyang sabihin, nandito na ako. Pero hindi niya magawa. Isang pinto ng kalapit na bahay ang bumukas. Isang matandang babae ang sumilip. Diyos ko, Lenny, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Bakit hindi ka pa kasi magpahinga ng tuluyan? Tingnan mo ang itsura mo. Isang mahinang ngiti ang sinukli ni Lenny. Kahit na hirap siyang huminga. Hindi po pwede, inay, sagot niya. Pag nagpahinga po ako, magugutom po kami. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng matanda. Kawawa naman ang mga bata, sabi nito bago isinara ang pinto. Narinig ni Jose ang lahat, ang mga bata. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salitang iyon. Nang makabawi ng kaunting lakas si Lenny, nagpatuloy siya sa paglalakad. Lumiko siya sa isang maliit na kanal, pumasok sa isa pang mas makitid na eskinita sa dulo ng kanilang lugar. At sa wakas, nakita ni Jose ang bahay ng kanyang kapatid. Ang bubong ay gawa sa kalawanging yero na nakalaylay na sa isang gilid. Ang mga pader ay bakbak na ang pintura at may mga mantsa ng halumigmig. Ang pinto ay gawa sa lumang kahoy na bahagya na lang nakasara. Tumigil si Lenny sa labas ng pinto. Inilapag niya ang kanyang mga dala at sumigaw siya papasok sa loob. Anak, nandito na si Inay. Isang tinig ng bata ang sumagot mula sa loob. Inay, umuwi na po kayo! Isang payat na batang lalaki ang tumakbo palabas, nakasuot ng manipis na damit. Sa likod niya ay isang mas maliit na batang babae, may hawak na kwaderno. Nag-aral ka na ba? Tanong ni Lenny sa anak na babae. Opo, inay, pero inuubo po si ate. Hinipo ni Lenny ang noo ng bata. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Pumasok ka na sa loob, anak. Humiga ka. Magluluto si inay ng lugaw. Nakatayo lang si Jose sa labas ng eskinita. Hindi siya nangahas na lumapit. Narinig niya ang kalansing ng mga kaldero sa kusina. Narinig niya ang pigil na pag-ubo ni Lenny habang nagluluto. Narinig niya ang pagkulo ng tubig. Ilang sandali pa, isang boses ang tumawag sa kanya. Manong, yung bumili po ng karne kanina. Nagulat si Jose. Nakita pala siya ni Lenny. Lumapit siya. Pasok po muna kayo, sabi ni Lenny. Uminom po kayo ng tubig. Baka mainitan po kayo dyan sa labas. Nag-alinlangan si Jose, pero sa huli ay pumasok siya. Ang loob ng bahay ay halos walang laman. Isang lumang lamesang kahoy, dalawang maliliit na bangko. Sa isang sulok, nakakalat ang ilang bote ng gamot. Nagtimpla si Lenny ng isang basong tubig at inilagay ito sa harap niya. Pasensya na po kayo sa bahay namin, sabi niya. Mahirap lang po kami, umiling si Jose. Ayos lang, halos pabulong niyang sagot. Tinitigan siya ng batang lalaki. Kayo po ba yung bumili ng karne kay inay? Tumango si Jose. Mahirap po ang trabaho ng inay ko, sabi ng bata. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan, saway ni Lenny. Yumuko ang bata at nanahimik. Naglakas loob si Jose na magtanong. Ang boses niya ay dahan-dahan. Miss, pasensya na sa tanong, ang asawa niyo po. Nasa malayo po ba nagtatrabaho? Natahimik si Lenny ng ilang saglit. Pagkatapos ay sumagot siya, ang boses ay sobrang hina. Wala na po siya. Parang may bumara sa lalamunan ni Jose. Aksidente po, pagpapatuloy ni Lenny, na nakatalikod na sa kanya, nagkukunwaring hinahalo ang lugaw. Sa construction site, nahulog po. Tumingin si Lenny sa kanyang dalawang anak. Sila na lang pong dalawa ang natitira sa akin. Ang hangin sa loob ng maliit na bahay ay tila naging sobrang bigat. Halos hindi na makahinga si Jose. Tumingin siya sa paligid. Sa mga pakete ng instant noodles na maayos na nakatupi. Sa bote ng gamot sa ubo na halos wala ng laman. Gusto niyang may sabihin. Gusto niyang umamin. Gusto niyang yakapin ang kapatid niya. Pero hindi niya kaya.
Hindi pa ngayon. Tumayo siya. Aalis na ako, sabi niya. Tumango si Lenny. Salamat po. Ingat po kayo sa daan. Lumabas si Jose ng bahay. Nakailang hakbang pa lang siya nang huminto. Sa likod niya, narinig na naman niya ang pag-ubo ni Lenny. Napapikit si Jose. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na tahimik. Ngunit isang desisyon na hindi na niya tatalikuran pa. Nakaparada ang tricycle sa dulo ng eskenita. Patay ang makina. Walang ilaw. Ang buong sasakyan, kasama ang taong nakasakay dito, ay tila nilamon ng dilim ng gabi. Doon, sa loob ng tricycle, nakaupo si Jose. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan at dahan-dahang tinanggal ang face mask na buong araw na nagkubli sa kanyang pagkatao. Huminga siya ng malalim pero parang kulang pa rin ang hangin. Parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Lenny, isang pangalan ang ibinulong niya sa hangin. Isang pangalan na matagal na niyang hindi nabibigkas. Ilang sandali siyang nakatitig lang sa maliit na bahay sa dulo ng daan. Ang bahay ng kanyang kapatid. May isang maliit na ilaw na nagmumula sa bintana. Isang malamlam na liwanag na nagsasabing may tao pa sa loob. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mga larawang nakita niya kaninang umaga. Ang panginginig ng mga kamay ni Lenny habang hawak ang kutsilyo, ang pigil nitong pag-ubo, ang mga mata nitong pagod na, at ang mga salitang sinabi nito na parang mga pako na tumutusok sa kanyang puso. Pag hindi po ako nagtinda, wala po kaming kakainin. Napapikit si Jose. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Maya-maya, bumukas ang pinto ng maliit na bahay. Lumabas si Lenny. May dala siyang isang maliit na palanggana na puno ng tubig. Sinimulan niyang labhan ang iilang piraso ng damit sa ilalim ng malabong ilaw mula sa poste. Ang likod niya ay nakakuba. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin habang kinukusot ang mga damit. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang lapitan ito at sabihing, ako na ang gagawa niyan. Pero nanatili siya sa kanyang pwesto. Isang salita lang na mamali niya, isang kilos lang na makilala nito at baka masira ang lahat. Mula sa loob ng bahay, narinig niya ang boses ng isang bata. Inay, umuubo po kayo ulit? Napatigil si Lenny sa paglalaba. Narinig ni Jose ang sagot nito. Ang boses ay pilit na pinatatatag. Hindi anak, ayos lang si Inay. Sumagot muli ang bata. Natatakot po ako, Inay. Baka po mapagod kayo. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, nagsalita si Lenny. Ang boses niya ay sobrang hina, pero sapat na para marinig ni Jose sa katahimikan ng gabi. Malakas pa si Inay, sabi nito. Kaya pa ni Inay na alagaan kayong dalawa. Napayuko si Jose. Ang mga salitang iyon, hindi iyon para sa mga bata. Para iyon sa sarili ni Lenny. Isang pagsisinungaling para lang palakasin ang sarili niyang loob. Doon na siya hindi nakatiis. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Kinuha ang kanyang telepono. Isang modelong hindi mo aakalaing pagmamay-ari ng isang simpleng tricycle driver. Ang liwanag mula sa screen ang tanging nagbigay ilaw sa kanyang mukhang pagod at puno ng pagsisisi. Nagdial siya ng isang numero. Isang sagot mula sa kabilang linya. Sir? Hindi kaagad nagsalita si Jose. Huminga muna siya ng malalim. Nakarating na ako sa probinsya, sabi niya. Ang boses niya ay kakaiba, magaspang, puno ng emosyon. Natahimik ang kausap niya, tila naghihintay. Ang kapatid ko. Nag-umpisa si Jose at halos mabasag ang kanyang boses. Naghihirap siya ng sobra. Muling katahimikan sa kabilang linya. Gusto kong may gawin ka, pagpapatuloy ni Jose. Ang boses niya ngayon ay nagbago na. Nawala na ang pag-aalinlangan. Napalitan na ito ng bakal na determinasyon. Gusto kong malaman kung sino ang supplier na nagpapahirap sa kanya sa palengke. Gusto kong malaman kung bakit ang isang taong may sakit ay kailangan pa ring magtrabaho araw-araw para lang may maipakain sa pamilya niya. Sir, ano po ang plano ninyo? Tanong ng nasa kabilang linya. Tumingin si Jose sa maliit na bahay.
Nawala na ang liwanag. Marahil ay natutulog na sila. Sa ngayon, hindi ko pa alam, sagot ni Jose. Pero isa lang ang sigurado. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit ito. Paano po natin siya tutulungan, sir? Tahimik lang, sabi ni Jose. Ayokong malaman niya. Hindi pa sa ngayon. Bakit po, sir? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Jose. Dahil natatakot ako, aminado niya. Natatakot akong baka mahiya siya sa akin. Ilang sandali pang katahimikan. Gawin mo na ang sinabi ko, utos ni Jose. Bukas ako tatawag ulit. Pinatay niya ang tawag. Ibinulsa niya ang kanyang telepono at muling isinandal ang noo sa manibela. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, naramdaman niyang wala siyang kapangyarihan. Hindi dahil wala siyang pera, ang pera ay walang halaga ngayon. Hindi kayang bilhin ng pera ang mga tao na nag-isa ang kapatid niya. Hindi kayang burahin ng pera ang bawat hirap na tiniis nito. Nang mag-uumaga na, nakita niyang muling bumukas ang pinto. Lumabas si Lenny. Tumayo lang ito sa labas, humihinga ng sariwang hangin. At umubo na naman. Napabalikwas si Jose, pero hindi pa rin siya gumalaw sa kanyang pwesto. Pumasok muli si Lenny sa loob. Napabuntong hininga si Jose. Nandito na ako, bulong niya sa hangin. Nandito na si Kuya. Hindi mo lang alam, pero nandito na ako. Nang magsimula nang sumikat ang araw, pinaandar na niya ang makina ng kanyang tricycle. Bago umalis, huli niyang sinulyapan ang maliit na bahay. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Isa na lang ang nasa isip niya, kung hindi kayang sumandal sa akin ng kapatid ko. Ako mismo ang tatayo para sa kanya. Sa sarili kong paraan, at kinaumagahan sa palengke kung saan nagsimula ang lahat, isang maliit na pagbabago ang magaganap. Isang pagbabagong hindi pa alam ng lahat kung ano ang kahihinatnan. Kinaumagahan, mas mabigat ang pakiramdam ni Lenny. Mas masakit ang kanyang likod, mas malalim ang kanyang ubo. Bawat paghinga niya ay tila may kasamang kirot. Habang inaayos niya ang kanyang maliit na pwesto sa palengke, inihanda na niya ang kanyang sarili para sa isa na namang mahirap na araw. Inihanda na niya ang sarili para sa mga masasakit na salita mula sa mga mamimili. At lalo na, mula sa masungit niyang supplier ng karne. Pero may nangyaring kakaiba. Hindi ang karaniwang supplier ang dumating. Sa halip, isang binatang hindi niya kilala ang nagdala ng isang malaking lalagyan ng karne. Magalang itong ngumiti sa kanya. Para po sa inyo, Aling Lenny, sabi ng binata. Inilapag nito ang lalagyan sa kanyang mesa. Ang dami ng karne ay higit pa sa karaniwan niyang kinukuha. Nagulat si Lenny. Teka, Manong, bakit parang sobra yata ito? Baka hindi ko ito mabenta lahat, umiling ang binata. Huwag po kayong mag-alala. Ang sabi po ni boss, sapat na raw po yan para sa buong araw. Hindi nyo na kailangang mag-isip pa. Si boss? Ang sabi niya? Tanong ni Lenny, puno ng pagtataka. Opo, baka nakalimutan lang po niyang sabihin sa inyo kahapon, mabilis na sagot ng binata, at agad na umalis. Naiwan si Lenny na nakatulala. Hindi niya maintindihan, ang amo nilang kilala sa pagiging kuripot at masungit. Bigla na lang naging ganito kabait? Sumilip si Aling Nita, ang tindera ng gulay. Uy, Lenny, ang swerte mo naman ngayon. Ang bait yata ng boss niyo, ah? Isang pilit ng ngiti lang ang naisagot ni Lenny. Oo nga po, Aling Nita. Baka nakalimutan niya lang po talaga. Pero sa loob-loob niya, may isang tinig na nagsasabing hindi ito ordinaryo. May kakaiba. Nang tanghali na, dumaan ang kinatatakutan niyang supplier. Agad na kinabahan si Lenny. Hinanda niya ang sarili para sa sigaw at mura. Pero naglakad lang ito sa harap ng kanyang pwesto. Tumingin ito sa kanya pero walang sinabi. Walang mura, walang masamang tingin, nilagpasan lang siya na parang hangin. Mas lalong naguluhan si Lenny. Ang buong araw niya ay lumipas na puno ng mga tanong sa isipan. Nang gabing iyon, pagka-uwi niya sa kanilang maliit na bahay, pagod na pagod. May isa pang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Sa ibabaw ng kanilang luma at maliit na lamesang kahoy, may isang supot na plastik. Hindi ito galing sa kanya. Dahan-dahan niya itong binuksan. At ang laman nito, ang halos nagpaiyak sa kanya, gamot sa ubo, bitamina,
at gamot para sa lagnat. Eksakto ang mga gamot na kailangan niya at ng kanyang mga anak. Mga gamot na matagal na niyang gustong bilhin, pero hindi niya magawa dahil kapos na kapos sila sa pera. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang supot. Tumingin siya sa kanyang anak na lalaki. Anak, sino ang nagdala nito? Umiling ang bata. Hindi ko po alam, inay. Pagkagising ko po kanina mula sa pag-idlip, nandyan na po yan. Niyakap ni Lenny ang supot ng gamot para siyang nananaginip. Sino ang gagawa nito? Ang mga kapitbahay nila? Imposible. Pare-pareho lang silang lahat na naghihirap. Isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Isang halo ng pasasalamat at kaunting takot. Pakiramdam niya may isang anino na laging nakasunod sa kanya. Pakiramdam niya may isang pares ng mga mata na laging nakatingin sa kanya mula sa malayo. Isang kamay na hindi nakikita na tila inaayos ang lahat para sa kanya. Sa dulo ng eskinita, sa kadiliman, nakatayo si Jose. Mula sa maliit na siwang sa pader, nakita niyang hawak ni Lenny ang supot ng gamot. Nakita niya ang luhang pumatak mula sa mga mata nito. Nakahinga siya ng maluwag. Kahit papaano ngayong gabi, makakainom sila ng gamot. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta na ulit si Lenny sa palengke. Pagkaupo pa lang niya, isa na namang estranghero ang lumapit. Isang babae naman ngayon. Kayo po ba si Aling Lenny? Tanong ng babae. Tumango si Lenny. May nagpasabi lang po, sabi ng babae. Kung pagod ka raw po, hindi mo na kailangang magtinda ngayon. Pwede ka raw pong magpahinga. Lalong nanlaki ang mga mata ni Lenny. Sino po ang nagsabi? Umiling ang babae. Pasensya na po, hindi ko po kilala. May nag-abot lang po sa akin ng 10 piso para sabihin yan sa inyo. At umalis na ang babae. Naiwan si Lenny na nakaupo, tulala. Ang dalawang kamay niya ay magkahawak ng mahigpit. Sumigaw si Aling Nita mula sa kabilang pwesto. Lenny, sino ba yung secret admirer mo at ang bait-bait naman sayo? Isang ngiting parang iiyak ang naisagot ni Lenny. Hindi ko nga po alam, Aling Nita. Hindi ko po alam. Tumayo siya. Umubo. At umupo ulit. Kahit na may nagsabing pwede siyang magpahinga, hindi niya kaya. Kailangan pa rin niyang magtinda. Mula sa malayo, nakita ni Jose ang lahat. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng kanyang kapatid. Nakita niyang pilit pa rin nitong ipinagpapatuloy ang pagtatrabaho. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling tumawag. Makinig ka! Sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang boses niya ay mababa at seryoso. Huwag na kayong masyadong magpahalata. Nagsisimula na siyang magduda. Gusto niyo po bang itigil na natin, sir? Tanong ng kausap. Napabuntong hininga si Jose. Hindi, sagot niya. Pero gawin nating mas dahan-dahan, mas natural. Alam ni Jose na ang pagtulong mula sa malayo ay hindi sapat. Ang pagiging isang kamay na hindi nakikita ay nagdudulot lang ng takot at pagkalito sa kapatid niya. Kailangan niyang baguhin ang kanyang plano. Kailangan niyang lumapit. Kailangan niyang magpakita. Kahit na bilang isang estranghero pa rin. Ang mahalaga, kailangan niyang maramdaman ni Lenny na hindi na siya nag-iisa. Lumipas ang ilang sandali. Patuloy pa rin sa pagtitinda si Lenny, pero halatang halata na sa kanyang bawat kilos ang paghihirap. Ang kanyang mukha ay mas namumutla kaysa kahapon. Ang kanyang paghinga ay mababaw at bigla napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa. Napapikit siya. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang ingay ng palengke ay biglang humina na parang nanggagaling sa malayo. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Jose ang lahat. Nakita niya ang biglaang paghina ng kanyang kapatid. Hindi na siya nag-isip, hindi na niya kayang manood lang. Mabilis siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Lumakad siya ng direkta papunta sa pwesto ni Lenny. Walang pag-aalinlangan. Miss, sabi niya, ang boses niya ay malumanay pero puno ng awtoridad. Umupo ka muna, magpahinga ka. Ako na muna ang bahala dito. Nag-angat ng tingin si Lenny. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, pero nang makita niya kung sino ang nagsalita, bahagya siyang nagulat. Ang kanyang mga mata ay tila bahagyang luminawanag. Kayo po ulit, sabi niya, ang boses ay mahina. Yung tricycle driver. Oo, sagot ni Jose.
Hindi niya inaalis ang kanyang mga mata sa kapatid. Halika na, umupo ka muna dyan sa sulok, kahit sandali lang. Nag-alinlangan si Lenny. Pero nakakahiya po, baka may bumili. Ako na ang bahala, pag-uulit ni Jose. Ilang segundo siyang tinitigan ni Lenny, tila may hinahanap sa kanyang mga mata. Isang bagay na pamilyar. Sa huli, sa sobrang pagod at panghihina, sumuko na rin siya. Dahan-dahan siyang umupo sa isang maliit na bangko sa likod ng pwesto. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming araw, pinayagan niya ang kanyang sarili na magpahinga sa harap ng ibang tao. Tumayo si Jose sa likod ng mesa. Siya na ngayon ang nagtitinda. Medyo hindi siya sanay. Medyo malamya ang kanyang mga kilos. Pero maingat niyang ginawa ang lahat. Maingat niyang tinimbang ang karne. Maingat na ibinalot. At maingat na inaabot ang sukli. Habang nakaupo at nagpapahinga si Lenny, hindi niya maiwasang pagmasdan ang estrangherong ito. Pinagmasdan niya kung paano ito tumayo. Bahagyang nakatagilid na para bang sinasadyang harangan ng sinag ng araw para hindi siya masilawan. Pinagmasdan niya kung paano ito kumilos. Ang bawat galaw ay kalmado, hindi nagmamadali, at pinakinggan niya ang boses nito. Isang boses na, kahit pilit na ginagawang magaspang, ay may lambing pa ring naririnig. Okay ka na ba? Tanong nito sa kanya. Ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Tumango si Lenny. Medyo po. Isang mamimili ang natawa. Uy, Lenny, may bago ka na palang katulong Ngumiti lang si Jose. Napagod na po si Lenny, tinutulungan ko lang po sandali. Habang pinapanood ni Lenny ang lalaki, isang alaala mula sa nakaraan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala ng kanyang kuya. Ang kuya niyang matagal nang nawawala. Ganito rin tumayo ang kuya niya noon. Ganito rin ang pag-aalala sa mga mata nito kapag may sakit siya. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Imposible. Isang tricycle driver lang ito. Isang estranghero. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang kutob sa kanyang dibdib. May isang bagay sa lalaking ito. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pero sobrang pamilyar. At doon niya nakita. Sa kaliwang kamay ng lalaki, habang inaabot nito ang bayad sa isang customer, nakita niya ang relo. Isang lumang relo. Ang strap nito ay gawa sa katad na luma na at gasgas na sa gilid. Ang salamin ay may kaunting lamat na. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lenny. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Naalala niya ang relong iyon. Paanong makakalimutan niya? Iyon ang unang regalo na binili ng kanyang kuya Jose para sa kanilang ina mula sa unang sahod nito sa pagtatrabaho sa Maynila. Isang murang relo lang, pero para sa kanilang ina, iyon na ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At nang pumanaw ang kanilang ina, kinuha ito ng kanyang kuya, isinuot niya ito, at mula noon hindi na niya ito hinubad. Iyon ang tanging alaala na naiwan sa kanya mula sa kanilang ina. Nanginginig ang mga labi ni Lenny habang siya ay nagsasalita. Manong, nag-angat ng tingin si Jose. Yung relo niyo po. Agad na ibinaba ni Jose ang kanyang kamay na parang may itinatago. Isang kilos na mas lalong nagpatibay sa hinala ni Lenny. Matagal niyo na po bang gamit yan? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi na marinig. Tinitigan siya ni Jose ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng isang napakalalim na lungkot. Pagkatapos ay sumagot siya, ang boses ay mababa. Matagal na. Gaano po katagal? Pagpilit ni Lenny. Matagal na, sabi nito. Matagal na hindi ko na matandaan kung kailan. Napalingon si Lenny. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Hindi pwedeng magkataon lang ang lahat. Hindi pwedeng may dalawang taong magkamukha mula sa tindig, sa kilos, hanggang sa lumang relos na suot. Huminga siya ng malalim. Naglakas loob siyang magtanong muli, ang boses niya ay nanginginig na. Nakatira po ba kayo dati sa baryo na ito? Hindi ka agad sumagot si Jose. Tinitigan lang siya nito. Ang kanyang mga mata ay parang mga matang matagal nang nangungulila. Pagkatapos tumango siya. Oo, sagot nito. Isang sagot na malinaw.
Isang sagot na parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Lenny. Napatayo si Lenny. Kuya, isang salita lang, isang tanong, isang pakiusap. Hindi umimik si Jose, pero ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang nagsilbing sagot sa lahat ng katanungan ni Lenny. Siya nga, ang pamilyar na estranghero, ang mabait na tricycle driver, ay ang kanyang kuya. Ang kuya niyang matagal nang nawala, ay nasa harap na niya. Nakatayo pa rin si Lenny sa gitna ng palengke. Ang ingay ng mga tao, ang kalansing ng mga kutsilyo, ang amoy ng karne. Lahat ng iyon ay parang biglang nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nasa harap niya. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang kuya niya, si Kuya Jose. Pero paano? Paano nangyari ito? Napakaraming taon ang lumipas. Napakaraming pagbabago. Kailangan niyang makasiguro. Hindi pwedeng umasa lang siya sa isang lumang relo at sa isang pamilyar na pakiramdam. Nanginginig ang kanyang boses, pero pilit niyang tinatagan. Kung ikaw nga si Kuya, nagsimula siya. Naaalala mo pa ba? Yung malaking puno ng talisay sa tapat ng eskwelahan natin noon. Walang kahit isang segundo ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Jose. Sumagot siya agad na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Oo, sabi niya, ang boses ay basag na. Doon tayo laging naghihintay kay inay tuwing uwian. At doon mo rin unang sinubukang umakyat pero nahulog ka at nagkasugat sa tuhod. Napahawak si Lenny sa kanyang bibig. Ang alaalang iyon, silang dalawa lang ang nakakaalam ng buong detalye. Pero kailangan pa niya ng isa pa. Ang pinakahuli, ang pinakamahalaga sa lahat. Ang inay, sabi ni Lenny, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ano? Ano ang laging niluluto ng inay sa tuwing nagkakasakit ako? Napapikit si Jose. Sa pagpikit niyang iyon, tila isang pelikula ng nakaraan ang muling umikot sa kanyang isipan. Pagmulat niya, ang kanyang mga mata ay pulos na pula. Tinulang manok, bulong niya. Ang boses niya ay garalgal, puno ng pighati. Lagi niyang niluluto yon at nilalagyan niya ng maraming dahon ng sili dahil sabi niya, iyon daw ang magpapalakas sa iyo. Pagkarinig noon ni Lenny, gumuho ang lahat. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay bigla na lang gumuho. Ang lahat ng pagtitiis, ang lahat ng kalungkutan, ang lahat ng pangungulila, hindi ito panaginip, hindi ito imahinasyon. Totoo ito, ang kuya niyang akala niya ay kinalimutan na siya, ay bumalik na. Kuya, sabi niya ulit, pero ngayon hindi na ito isang tanong. Isa na itong pag-amin, isang pagtanggap. Humakbang si Jose palapit, nais siyang yakapin. Pero bago pa man niya magawa iyon, biglang nanghina ang mga tuhod ni Lenny. Ang sobrang saya, ang sobrang sakit, ang sobrang pagkabigla. Kasama pa ng ilang araw na walang pahinga at walang sapat na pagkain. Lahat ng iyon ay biglang bumigay sa kanyang katawan. Ang mga ingay sa paligid ay unti-unting naglaho. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Naramdaman niyang parang lumulutang siya at bumagsak siya. Nangyari ang lahat ng sobrang bilis. Lenny! Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Isang sigaw na hindi na nagmumula sa isang tricycle driver. Isang sigaw na puno ng takot. Isang sigaw na nagmumula sa isang kapatid. Mabilis pa sa kidlat na sumugod si Jose. Nasalo niya ang kanyang kapatid bago pa man ito bumagsak sa maruming sahig ng palengke. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang katawan ni Lenny ay walang malay sa kanyang mga bisig. Ang mukha nito ay putlang-putla. Biglang nagkagulo ang buong palengke. Diyos ko, nahimatay si Lenny, sigaw ni Aling Nita. Tulungan niyo siya, dalhin natin sa ospital. Teka, sino ba yang lalaking yan? Bakit niya buhat-buhat si Lenny? Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Jose. Buhat-buhat pa rin ang kanyang kapatid. Ang kanyang maskara, ang kanyang pagkukunwari. Lahat ng iyon ay nawala na. Ang tanging natira ay ang tunay niyang anyo. Isang kapatid na natatakot na mawalan. Hinarap niya ang lahat ng taong nakatingin sa kanila. Isang sigaw ang bumasag sa lahat ng ingay. Isang sigaw na puno ng sakit, ng pagsisisi, at ng hindi matatawarang pagmamahal.
Ako ang kapatid niya. Natahimik ang lahat. Ang bawat isa ay napatanga. Ang tricycle driver na ilang araw na nilang nakikita ay kapatid pala ni Lenny. Ang kapatid na hindi man lang nila alam na meron pala ito. Walang sinayang na oras si Jose. Hindi na niya pinansin ang mga nagtatakang tingin. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang buhay ng kapatid niya. Mahigpit na yakap-yakap si Lenny. Mabilis siyang naglakad palabas ng palengke. Tumabi kayo, sigaw niya. Agad na nagbigay daan ang mga tao. Nakatingin lang sila habang papalayo ang magkapatid. Isang tao ang sumigaw. Yung paninda nyo, ako na ang bahala. Salamat. Mabilis na sagot ni Jose, hindi na lumingon pa. Isinakay niya si Lenny sa kanyang tricycle. Ang parehong tricycle na ginamit niya para magpanggap ay siya na ngayong magliligtas sa buhay nito. Mabilis niyang pinaandar ang makina. Habang papalayo sila, naiwan ang isang palengking puno ng bulungan at isang katotohanang hindi na kailanman maitatago pa. Ang mga pasilyo ng ospital ay tahimik, pero para kay Jose, ang katahimikan na iyon ay nakakabingi. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang oras. Bawat tunog ng sapatos na dumadaan ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa isang upuang plastik sa labas ng emergency room. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang dalawang kamay niya ay magkasalikop. Ang isip niya ay lumilipad. Bumabalik sa lahat ng mga taon na nawala. Sa lahat ng mga pagkakataong sana ay tumawag siya. Sa lahat ng mga araw na sana ay umuwi siya. Bakit niya hinayaan na umabot sa ganito? Bakit kailangan pang bumagsak ang kapatid niya sa harap niya bago siya matauhan? Isang pinto ang bumukas. Lumabas ang isang doktor. Tinatanggal ang kanyang face mask. Agad na napatayo si Jose. Doktor, ang kapatid ko po. Kumusta po siya? Tiningnan siya ng doktor. Ang mukha nito ay seryoso. Nasa ligtas na siyang kalagayan ngayon, pero kailangan nating mag-usap sandali. Sumunod ka sa akin sa opisina. Sumunod si Jose na parang isang batang pinapagalitan. Sa loob ng maliit na opisina, binuksan ng doktor ang isang folder. Ang kapatid mo, nagsimula ang doktor, ay dumaranas ng matinding malnutrition at fatigue. Malala na ang kanyang pulmonya na hindi nagagamot ng maayos. At higit sa lahat, mayroon siyang anemia dahil sa kakulangan sa dugo na dulot ng sobrang pagtatrabaho at kakulangan sa tamang pagkain. Bawat salitang binitiwan ng doktor ay parang isang suntok sa puso ni Jose. Pulmonya, anemia, malnutrition. Hindi ito mga simpleng sakit. Ito ay mga resulta. Resulta ng ilang taong pagtitiis. Resulta ng ilang taong pagpapabaya niya. Alam mo ba ang sitwasyon ng pamumuhay ng kapatid mo? Tanong ng doktor. Yumuko si Jose. Ngayon ko lang po nalaman, Dok, sagot niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Huli na po nang malaman ko ang lahat. Bumuntong hininga ang doktor. Kung magpapatuloy siya sa mabigat na trabaho, sa pagbibilad sa lamig at init sa palengke, malaki ang posibilidad na bumagsak siya ulit. At sa susunod, baka hindi na natin siya maagapan pa. Ano po ang kailangan niyang gawin, Doc? Tanong ni Jose. Kailangan siyang makonfine para maobserbahan, sabi ng doktor. Pagkatapos noon, kailangan niya ng kumpletong pahinga. Bawal na sa kanya ang mabibigat na trabaho. Kailangan niyang kumain ng tama at uminom ng mga gamot. Sunod-sunod na tumango si Jose. Opo, Doc. Kahit gaano katagal, kahit magkano, babayaran ko po ang lahat. Tiningnan siya ng doktor. Ikaw lang ba ang kamag-anak niya? Napatigil si Jose. Opo, ako na lang po. Kung ganoon, sabi ng doktor, ang boses ay mas bumaba. Kailangan mong ihanda ang sarili mo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbabago ng buong buhay niya. At responsibilidad mo iyon. Alam ni Jose ang ibig sabihin ng doktor. At iyon ang pinakamabigat sa lahat. Paglabas niya ng opisina, inilipat na si Lenny sa isang regular na kwarto. Nakahiga ito sa kama, may nakakabit na swero. Maputla pa rin ang kanyang mukha, pero ang paghinga niya ay mas kalmado na. Sakto namang dumating si Aling Nita, ang tindera ng gulay. Kasama niya ang dalawang anak ni Lenny. Pagkakita pa lang sa kanya, tumakbo ang batang lalaki
at niyakap ang kanyang binti. Kuya, si inay po, ayos lang po ba siya? Umupo si Jose para magpantay sila ng bata. Hinaplos niya ang buhok nito. Pagod lang ang inay mo anak, sabi niya. Kailangan lang niyang matulog ng mahimbing. Nandito na si Tito. Tito? Tanong ng bata. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Napatigil si Jose. Tito. Oo, tito na nila siya ngayon. Ako ang kapatid ng inay niyo, sabi niya. Pagkatapos, isang tanong mula sa bata ang halos ikaiyak niya. Tito, magtitinda pa po ba ng baboy si inay paggising niya? Ang tanong na iyon, parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Tiningnan niya ang dalawang bata. Nakita niya sa mga mata nila ang takot. Ang takot na makita muli ang kanilang ina na naghihirap. Umiling si Jose. Hinawakan niya ang balikat ng bata. At sa harap nilang dalawa, binitiwan niya ang isang pangakong hindi na niya kailanman babawiin. Hindi na, sabi niya. Ang boses niya ay matatag at puno ng kasiguraduhan. Makinig kayo. Simula sa araw na ito, hinding-hindi na magtitinda ng baboy ang inay ninyo. Pangako. Nakita niya ang pagliwanag sa mga mukha ng mga bata. Isang pag-asang matagal nang nawala. Dahan-dahang gumalaw si Lenny sa kama. Minulat niya ang kanyang mga mata. Mahina. Lumapit si Jose sa tabi ng kama. Lenny, Kuya, bulong ni Lenny. Nakaabala pa ako sayo. Umiling si Jose, ang lalamunan niya ay parang may bumabara. Hindi. Ako ang may kasalanan. Hinayaan kitang maghirap ng ganito katagal. Tumingin sa kanya si Lenny, ang mga mata ay puno ng luha. Paano na to, kuya? Wala na akong trabaho. Paano na ang mga anak ko? Ang bayarin sa ospital? Hinawakan ni Jose ang kamay ni Lenny, ang parehong kamay na nanginginig sa palengke. Ngayon siya naman ang humahawak dito ng mahigpit. Huwag mo nang isipin yan, sabi niya. Pera lang yan. Ang trabaho mo ngayon ay ang gumaling, ang magpalakas. Tumingin si Lenny sa mga mata ng kanyang kuya. Nangangako ka ba na hindi mo na ulit ako iiwan? Tumango si Jose, walang kahit anong pag-aalinlangan. Pangako, sabi niya, nandito na ako at hinding-hindi na ako aalis pa. Sa labas ng kwarto, nag-ring ang telepono ni Jose. Lumabas siya sandali para sagutin ito. Sir, nagkakagulo na po sa baryo, sabi ng kausap niya. Nagtatanong na po ang lahat kung sino talaga kayo. Napapikit si Jose. Hayaan mo sila, sagot niya. Oras na para malaman nila. Ibinaba niya ang tawag at muling tumingin sa kanyang kapatid sa loob ng kwarto. Ang pagtatago, tapos na. Ang pagkukunwari, tapos na. Oras na para harapin ang lahat. Hindi bilang isang tricycle driver, kundi bilang si Jose. Ang kapatid, ang kuya, ang tagapagligtas. Lumabas ng ospital si Lenny pagkatapos ng ilang araw. Hindi dahil magaling na siya ng tuluyan, kundi dahil hindi na niya kayang magtagal pa sa loob. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang makita ang mga anak niya. Nakatayo siya sa labas ng ospital. Suot ang kanyang luma at pamilyar na damit. Tumingin siya kay Jose. Kuya, ayos na ako, sabi niya. Huwag ka nang mag-alala. Tiningnan siya ni Jose mula ulo hanggang paa. Alam niyang hindi pa ito lubusang magaling, pero hindi na siya tumutol. Ihahatid muna kita sa bahay, sabi niya. Pagkatapos, saka tayo mag-usap. Hindi na isang tricycle ang naghihintay sa kanila. Isang itim at makintab na sasakyan ang nakaparada sa tapat. Nag-alinlangan si Lenny na sumakay, pero hinawakan siya ni Jose sa braso. Halika na, sabi nito. Pagdating nila sa dulo ng eskinita, bumaba sila. Pagpasok pa lang ni Lenny sa kanilang bahay, ang una niyang inisip ay ang palengke. Kuya, sigurado maraming naghahanap sa akin sa palengke, sabi niya. Ang tagal kong nawala. Bumuntong hininga si Jose. Lenny, tawag niya, kalimutan mo na ang palengke. Pero kuya, hindi pwede, mabilis na sagot ni Lenny. Ilang araw na akong pinagbigyan ng mga tao doon. Nakakahiya kung hindi ako babalik. Hindi na yung trabaho mo, sabi ni Jose. Ang boses niya ay hindi malakas, pero puno ng kasiguraduhan. Tumingin si Lenny sa kanya. Anong ibig mong sabihin, kuya? Tinitigan siya ni Jose ng diretso sa mata. Simula sa araw na ito, hindi ka na magtitinda ng baboy.
Agad na umiling si Lenny. Hindi pwede. Iyon lang ang alam kong paraan para mabuhay kami. Hindi, sabi ni Jose. Ang bawat salita ay mabagal at may bigat. Iyon ang unti-unting pumapatay sa iyo. Natahimik si Lenny. Alam niyang tama ang kanyang kuya. Pero ang takot na mawalan ng kabuhayan ay mas malakas. Sa huli, pumayag si Jose. Sige, sabi niya. Babalik tayo sa palengke. Pero hindi para magtinda. Kukunin lang natin ang mga gamit mo. Nakahinga ng maluwag si Lenny. Pagdating nilang dalawa sa palengke, biglang nag-iba ang hangin. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Uy, si Lenny! Nakabalik na siya! Lenny, kumusta ka na? Ayos ka na ba? Isang mahinang ngiti lang ang naisagot ni Lenny. Nakatayo si Jose sa likod niya. Hindi na siya nagtatago sa likod ng maskara. Hindi na siya umiiwas sa mga tingin. Nakita siya ni Aling Nita. Teka, ikaw yung tricycle driver, di ba? Tumango lang si Jose. Sakto namang lumabas ang masungit na supplier ng karne. Kumunot ang noo nito nang makita si Lenny. Hoy Lenny, ilang araw kang nawala ng walang paalam. Bago pa man makasagot si Lenny, humakbang si Jose paharap. Hinarangan niya ang kapatid. Galing siya sa ospital, sabi niya ng diretsyo. At bumalik lang kami para kunin ang mga gamit niya. Tiningnan ng lalaki si Jose mula ulo hanggang paa. At sino ka naman para makialam sa usapan namin? Hindi sumagot si Jose. Sa halip, lumingon siya kay Lenny. Nakuha mo na ba lahat? Nanginginig na tumango si Lenny. Hawak ang isang maliit na bayong. Humarap muli si Jose sa supplier. Kung ganoon, tapos na kami dito. Hinawakan niya ang kamay ni Lenny at nagsimula na silang maglakad paalis. Nag-iwan sila ng isang palengking puno ng bulong-bulungan. May kamag-anak pala si Lenny? Kuya niya raw. Totoo kaya? Paglabas nila ng palengke, huminto si Lenny. Kuya Jose, kung hindi na ako magtitinda, paano na kami mabubuhay? Tiningnan siya ni Jose ng matagal. Magtiwala ka ba sa akin? Nag-alinlangan si Lenny, pero sa huli, tumango siya. Kung ganoon, sabi ni Jose, ipaubaya mo na sa akin ang lahat. Pero tricycle driver ka lang, di ba? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Jose. Ang pagiging tricycle driver, iyon lang ang paraan ko para makalapit sa iyo. Natigilan si Lenny. Bago pa man siya makapagsalita, nagring ang telepono ni Jose. Sinagot niya ito. Nandyan na? Sige. Isang itim na sasakyan ang muling huminto sa harap nila. Ang parehong sasakyan na sumundo sa kanila sa ospital. Napatanga si Lenny. Kuya, tumingin si Jose sa kapatid. Wala nang pagkukunwari. Wala nang pagtatago. Lenny, sabi niya, marami akong kailangang ipaliwanag sa iyo. Pero hindi dito. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Inalalayan niya ang kapatid papasok. Sa ngayon, isa lang ang kailangan mong malaman, sabi niya. Ako pa rin ang kuya mo. Pagka-uwi nila, ang balita ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa kanila. Nagsimulang magdatingan ang mga kapitbahay, ang mga tsismosa, ang mga nagtataka. Lenny, totoo ba? May kuya ka pala? Bakit ngayon lang siya nagpakita? At bakit hinayaan ka niyang magtinda ng baboy hanggang sa himatayin ka? Yumuko si Lenny. Hindi niya alam ang isasagot. Pero humakbang si Jose sa harap ng lahat. Ako po ang kapatid ni Lenny, sabi niya. Ang boses ay malinaw at kalmado. Hinarap niya ang bawat mapanuring tingin. At ang lahat ng paghihirap niya, kasalanan ko po. Natahimik ang lahat. Ako po ang may kasalanan, pag-uulit niya. Dahil umalis ako ng matagal. Dahil naging abala ako sa sarili kong buhay. Dahil umuwi ako ng huli na. Isang matanda ang nagsalita. Kung ganoon, ano ang ginagawa mo sa buhay? At ngayon ka lang bumalik na may magarang sasakyan pa? Hindi sumagot si Jose. Sa halip, isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas mula sa sasakyan. Ang assistant niya. Magandang hapon po sa inyong lahat, sabi ng lalaki. Ako po ang kinatawan ng kumpanya ni Ginoong Jose. Nagbulungan ng mga tao. Kumpanya? Anong kumpanya? Si Ginoong Jose po ang nagtatag at nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng logistics at food distribution sa bansa. Natulala ang lahat, lalo na si Lenny. Tumingin si Jose sa kapatid, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi ko sinabi sa iyo,
dahil natakot akong baka hindi ka na sumandal sa akin. Humarap siyang muli sa mga tao. Mula sa araw na ito, hindi na magtatrabaho sa palengke si Lenny. Pagkatapos, ibinigay niya ang huling anunsyo. Bilang tulong sa komunidad na ito, mamumuhunan po ang kumpanya ni Ginoong Jose ng 5 milyong piso para magtayo ng isang modernong grocery store dito mismo sa ating baryo. Lalong nagulat ang lahat. Ito po ay pamamahalaan ng kanyang kapatid na si Lenny. At uunahin po naming kunin bilang mga empleyado ang mga taga rito. Ang bulungan ay napalitan ng palakpakan, ng pasasalamat. Si Lenny, nakatayo lang, umiiyak. Hinawakan ni Jose ang kanyang kamay. Ang lahat ng hirap, tapos na. Ang lahat ng pag-iisa, tapos na. Ang kuya niya ay bumalik na. Hindi lang para iligtas siya, kundi para bigyan siya at ang buong baryo nila ng isang bagong simula. Ang gabi ay dumating ng dahan-dahan. Ang mga bulong-bulungan kaninang umaga ay napalitan na ng payapang katahimikan. Ang mga kapitbahay ay nasa kani-kanilang mga bahay na. Ang tanging naririnig na lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang banayad na ihip ng hangin sa mga dahon ng saging. Nakaupo si Lenny sa hagdanan ng kanilang maliit na bahay. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod. Hindi na siya umiiyak, pero ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malayo, tila binabalikan ang lahat ng mga taon na lumipas. Lumabas si Jose mula sa loob. May dala siyang 2 baso ng mainit na salabat. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng kapatid. Inabot niya ang isang baso kay Lenny. "Heto, inumin mo," sabi niya. Ang boses ay malambing. Kinuha ito ni Lenny pero hindi ka agad uminom. "Kuya Jose," sabi niya, ang boses ay halos pabulong. "Naiisip ko lang, kung hindi ka kaya bumalik sa palengke noong araw na yon, kung hindi mo ako nakita, ano kaya ang nangyari sa akin ngayon?" Hindi ka agad sumagot si Jose. Tumingin siya sa madilim na langit. "Matagal ko ring inisip yan, Lenny," sagot niya. "Inisip ko, yan buong gabi, noong una kitang makita." Bakit hindi ka umuwi ka agad, kuya?" tanong ni Lenny. Wala itong bahid ng paninisi. Tanging isang purong pagnanais na makaunawa. Kahit isang tawag lang sana. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jose. "Dahil natakot ako," pag-amin niya sa wakas. "Natakot?" "Oo," sabi ni Jose. "Natakot akong makita mo ako bilang isang estranghero. Natakot akong malaman mo kung nasaan na ako sa buhay at baka isipin mong nagmamayabang ako. Pero higit sa lahat, natakot akong malaman ang totoong kalagayan mo dahil alam kong kasalanan ko." Tumingin si Lenny sa kanyang kuya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. "Alam mo ba, kuya?" sabi ni Lenny. "May mga gabi na naririnig kong umuubo ang mga anak ko dahil sa lamig at ang tanging naiisip ko ay ikaw." Nakinig lang si Jose, ang puso niya ay parang pinipiga. "Hawak ko na ang telepono," pagpapatuloy ni Lenny. "Alam ko pa rin ang numero mo. Idadial ko na sana." Bakit hindi mo ginawa?" tanong ni Jose. "Dahil natakot din ako," sabi ni Lenny. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Natakot akong baka masira ko ang buhay mo. Natakot akong baka mag-alala ka habang buhay dahil sa akin. Mas gugustuhin ko nang maghirap ng mag-isa kaysa maging pabigat pa sa'yo." Ang mga salitang iyon, ang tuluyang dumurog sa puso ni Jose. Yumuko siya, hindi na makatingin sa kapatid. Lenny, sabi niya, ang boses ay garalgal na. "Nagsisisi na ako. Sobra-sobra ang pagsisisi ko." Tumingin si Lenny sa kanya at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, hindi ng sakit. "Kung ganon, kuya, huwag ka nang magsisi pa," sabi niya. "Ang mahalaga, nandito ka na." Biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang 2 bata, kinukusot pa ang kanilang mga mata. "Inay, tito, akala po namin umalis na kayo." Ngumiti si Lenny. Ang tunay na ngiti. "Halika kayo rito, mga anak." Lumapit ang mga bata at umupo sa pagitan nilang 2. Ang bigat na kanina'y bumabalot sa kanila ay tila biglang gumaan.
Nang gabi ring iyon, naghanda si Lenny ng hapunan, isang simpleng hapunan, adobong manok, kanin at isang mangkok ng mainit na sabaw. Inabutan niya ng isang malaking serving si Jose. "Kumain ka kuya," sabi niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, nagluto ako nang hindi iniisip kung may pera pa ba kami para bukas. Kinuha ni Jose ang kutsara at tinidor. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay. Sumubo siya. Ang lasa ay ang lasa ng kanilang kabataan, ang lasa ng tahanan. Napaluha siya habang kumakain. "Kuya, mayaman ka na," sabi ni Lenny. "Siguro hindi ka nasanay sa ganitong pagkain." Umiling si Jose. "Lenny," sabi niya, "sa lahat ng mamahaling restaurant na napuntahan ko sa buong mundo, ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko." Pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na ang mga bata, muli silang naupo sa labas. Sumandal si Lenny sa balikat ng kanyang kuya, ang parehong balikat na dati niyang sinasandalan noong mga bata pa sila. "Kuya," bulong niya, "hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng grocery store." Natahimik si Jose. "Ang kailangan ko lang ay huwag mo na ulit akong iwanan ng mag-isa." Tumingin si Jose sa kapatid. Hinawakan niya ang kamay nito. "Hindi na ako aalis," sabi niya. "Pangako, kung mayroon ka pang mga magulang, mga kapatid o mga kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap, kamustahin mo naman sila. Minsan, ang isang tamang-tamang pangangamusta ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong kayamanan sa mundo."